Magandang umaga sa lahat at bago tayo magsimula ay shoutout muna tayo kay Sed Vic Fobs. Shoutout sa iyo at kay Simon Canyada na ibinahagi daw ni AJ sa kanya. Maraming salamat sa suporta. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay ang pagpili at kahulugan ng salita. Maaari niyong ikomento kung mayroon kayong karanasan na naging hindi epektibo ang usapan dahil sa maling salita ang ginamit. Comment lang sa baba. Ano nga ba ang importansya kapag pinipili natin yung mga salitang gagamitin natin? Kapag pinipili natin ang salita, kumbaga ito ay isang pinakamagandang kasangkapan para maging epektibo ang isang komunikasyon. Tama. Higit pa sa simpleng paghahatid ng impormasyon, ipinapakita ang mga salitang ginagamit, yung ating pananaw, saloobin at intensyon. Ibig sabihin, ang pagpili ng salita ay isang mahalagang salik upang maging mabisa ang ating pagbibigay ng ideya sa ating kausap. Halimbawa, alam mo, ipinagmamalaki kita. Kahit sa tingin mo, mahina ka, narito ako na naniniwala sa iyo. So ito ay napaka-usay na paggamit ng pagpili ng mga salita. Pero paano naman ganito kung ganito yung matanggap mo sa iyong kausap? Alam mo, ipinagmamalaki kita. Kahit sa tingin mo, bobo ka, walang laman ang utak mo, narito ako at naniniwala sa iyo. Kumbaga yun ay medyo masakit siya. Nandoon yung punto na gusto niyang tumulong, magbigay ng payo, pero mas grabe yung mga salitang ginagamit doon na masasaktan ka talaga. Pero kung ito, ang ginamit natin ng mga salita, medyo napapagaan natin yung ating kausap. Meron tayong pagbibigay kahulugan ng mga salita. Kumbaga naiiba yung interpretasyon ng isang tao depende sa paggamit ng mga salita. Halimbawa, meron tayong tinatawag na denotasyon o sa Ingles ay denotation. Bawat salitang ginagamit ay mayroong kahulugan batay sa diksyonaryo. So ang kahulugan, mga ginagamit mong mga salita ay yaong formal, ay yaong nakikita ang kahulugan talaga niya sa diksyonaryo. Halimbawa, kalapati. Ito ay isang uri ng ibon. Buwaya, isang uri ng hayop na maaaring tumira sa tubig o sa lupa. Bato, isang matigas na bagay. Nota, ginagamit sa musika. Pula, isang uri ng kulay. Puti, isang uri ng kulay. So yan yung denotasyon. Kumbaga makikita natin yung kahulugan nito sa diksyonaryo. Kung ginamit ito ng mga tao, madali lang siyang unawain sapagkat kumbaga yung direkta, yung pagsabi. Yan yung denotasyon. Punta tayo sa pangalawa. Ang konotasyon o connotation sa Ingles. Ang kahulugan ay ayon sa emotional, kultural o iba pang aspeto. So ibig sabihin, ito yung interpretasyon natin sa isang salita na hindi nakikita sa diksyonaryo. Katulad ng pag-ibig. Kumbaga, ito ay sa iba nangangahulugan itong isang damdamin na napakasakit, or ang pag-ibig ay isang giyera. Yan ay konotasyon. Ito yung interpretasyon or naiiba ang kahulugan ng salita batay din sa kultura ng isang lugar. Balik tayo doon sa kabila. Balik tayo sa pinakauna doon sa konotasyon. Halimbawa, kalapati. Kung ang denotasyon nito ay isang uri ng ibon, ang konotasyon naman nito ay ito ay sumisimbolo o nagpapakita ng kapayapaan or kalayaan. Ang buwaya ay sumisimbolo ng korupsyon or mga nangingikil na mga pulis sa daan. So, ibig sabihin, tayo ay may kanya-kanyang interpretasyon sa mga salitang narito na nababasa ninyo. So, punta tayo sa
susunod. Kailan nating isipin yung mga salitang ginagamit natin, personal man at maging interpersonal. Maging maingat tayo kapag lalo na sa interpersonal sapagkat naiiba yung interpretasyon ng kahit na ganito talaga yung gusto nating iparating na kumbaga literal lang gusto nating iparating, may ibang tao na tinitingnan yung bawat pahayag natin na iba yung kanyang interpretasyon. So, kumbaga, ibigay ang halaga ng pagpili ng salita kahit sa personal at interpersonal na komunikasyon. So, kumbaga, itong personal kasi, o nga personal nga siya, pero kung yan ay mabasa ng iba, o yung diary mo, o tala-arawan mo ay mabasa, o yung mga tinatago mo ng mga sulatin sa sarili, iba na yung interpretasyon depende doon sa mga ginagamit mong salita. So, mayroon itong halaga, oo. Sapagkat, tulad ng sinabi ko, ay magkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan kung hindi kayo nagkakaintindihan sa mga salitang ginagamit. Punta tayo sa aplikasyon. So, maaaring sa pandiwa, yung mga kilos natin, mga binibigay ninyong salita, ay maaaring mabago or maiba ang interpretasyon ng isang tao. Yung pang-uri na ginagamit natin ay hindi akma doon sa isang tao, hindi niya nagustuhan ang binigay mo na paglalarawan sa kanya na iba ang gusto mong iparating. So, maaari nating i-apply itong paggamit ng denotasyon or kaalaman sa konotasyon sa talumpati. Maaari tayong magbigay dyan, maglahad dyan ng mga konotasyon ng mga salita. Editorial. Ang editorial naman ay dapat direkta tayo. So, dapat yung mga salita natin ay kumbaga literal yung kahulugan. Professional. So, dapat maging formal tayo. Kaibigan. Sa kaibigan, kausap natin yung kaibigan. Maaari tayong gumamit ng mga salitang kahulugan ay nasa diksyonaryo or mga kahulugan ay interpretasyon. Casual na paggamit ng salita. Komento. Yung komento naman, maaaring nakatago yung gusto nating iparating. So, maaari siyang nasa denotasyon or maaari din siyang nasa konotasyon. At sa sarili. Sana'y marami kayong nakuha sa araw na ito.